Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Hello! Great day, mga buhay! Mapagpalat at pagpalayang umaga na naman sa inyo ng Sabado. Ako po si Pocholo De Leon Gonzales, ang inyong Voice Master. At welcome dito sa AI Talks with the Voice Master. Handa ka na bang ma-inform, ma-inspire, ma-involve at ma-empower? Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng artificial intelligence at kung paano ito binabago ang buhay ng bawat Pilipino. Ayan. Alam mo mga ka-AI, bago tayo pumasok sa usapan, huminga muna tayo ng malalim. Inhale. Exhale. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamahalagang pundasyon ng ating bayan, ang edukasyon. Ayan. Sabi nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba? Pero sa panahon ngayon ng AI at digital transformation, dapat nating tanungin, handa na ba ang ating sistema ng edukasyon para sa bagong panahon ng katalinuhan? Wow! Alam niyo, sa dami ng pagbabago sa mundo mula sa ChatGPT, hanggang sa robotics, mula sa virtual classrooms hanggang sa AI tutors, parang naiwan pa rin ang sa chalk at eraser ang ating mga paaralan. Tama po ba? Marami sa ating mga estudyante marunong gumamit ng cellphone, pero hindi marunong gumamit ng teknolohiya para sa kinabukasan. Maraming guro ang nagsusumikap araw-araw pero kulang sa support system para magturo ng skills na kailangan sa mundo ng AI. Alam nyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, marami pa rin kabataan ng functionally literate pero hindi digitally literate. Marunong magbasa pero hirap umunawa. Ibig sabihin, hindi nila naintindihan yung binasa nila. Marunong mag-search sa Google pero hindi marunong mag-verify ng katotohanan. Walang fact-checking. At sa panahon ng AI, ang hindi marunong sa AI ay parang hindi marunong bumasa noong unang panahon. Okay, kaya sa episode na ito ng AI Talks with the Voice Master, pag-uusapan natin kung paano natin mapapaangat ang edukasyon ng mga kabataang Pilipino. At bakit kailangan ngayon pa lang matuto na sila ng AI? This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Okay, ang katotohanan, AI illiteracy sa kabataan, mga ka-AI. Harapin natin ang totoo. Ang Pilipinas ay nahuhuli sa digital revolution. Ayon nga sa report, 63% ng mga estudyante ay gumagamit na ng AI chatbots para gumawa ng text, mag-translate o magpaliwanag ng concepts. Alam niyo, maganda sana pero karamihan ay hindi alam kung paano gamitin ito ng tama. Ito ang tinatawag nating AI illiteracy.
marunong gumamit pero hindi marunong umunawa. Alam nyo yung DepEd at Microsoft ay may mga proyekto na gaya ng e-care at AI reading tools pero karamihan sa mga paaralan, lalo na sa probinsya ay hindi pa handa. Ang resulta, mas lumalaki ang agwat ng urban at rural education. Alam niyo sa panahon ng AI market, ang AI market ng bansa ay papalo ng 3.85 billion pagdating ng 2031. Delikado kung walang AI literacy ang mga kabataan kasi kapag dumating ang panahon na ang trabaho ay pinapatakbo na ng machine, sino ang mamumuno? Sino ang magdidesisyon? Sino ang gagabay? Ang batang marunong sa AI. Okay? May tanong ako, bakit kailangan magsimula? Matuto ng AI sa maagang edad. Alam niyo, tanong na marami sa akin, Voice Master, hindi ba dapat college ituro ang AI? Ang sagot, hindi! Dapat simula pa lang sa elementary at high school, natututo na ang bata kung paano gumamit ng AI sa tama at makabuluhang paraan. Isipin mo isang grade 5 student na marunong gumawa ng sarili niyang AI story sa Tagalog. O isang high school student na kayang gamitin ang AI para gumawa ng science project o mag-analyze ng data. Hindi ito pang mayaman o pang private school lang. Ito ay para sa lahat. Kaya nga AI para sa masa. Kapag maaga pa lang ay natututunan ng mga bata ang prompt crafting, AI ethics at digital creativity, mas madali sila maging handa sa hinaharap. Hindi lang sila parang mga user, magiging innovators sila. AI education isn't just about coding. It's about curiosity, critical thinking, and compassion. Ang tunay na layunin ng AI literacy ay ang paggamit ng katalinuhan para sa kabutihan ng tao. Okay? Kaya ngayon, DepEd! Panahon na para kumilos! Di ba may blueprint na kayo? Yung e-care, ECAIR, Simyo partnership yan, AI reading tools. Pero parang kulang pa angkor Wala pang national AI curriculum para sa K-12. Bakit kasi tayo may K-12 no? Bakit hindi natin simulan sa simple? AI basics sa elementary, AI projects sa high school, at AI ethics sa lahat ng subject. Gamitin ang mga libreng tools na available online. I-train ang mga guro at gawing exciting ang pag-aaral gamit ang AI. Alam nyo, ayon sa datos, 71% ng teachers ay gumagamit na ng AI tools at kailangan na lang structured guidance at direction. Kung hindi natin gagawin ito, baka bukas ang trabaho ng mga anak natin, AI na ang hahawak o AI na ang may hawak. Pero kung matututunan nila ito ngayon, AI na ang magbibigay sa kanila ng trabaho. Tama ba? Mga ka-AI, mga ka-bosses, mga katinig, at syempre mga ka-AI. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Narito ang AI Education PH na ako ang nag-found ang pinakamalaking movement sa bansa para sa AI literacy. Alam niyo bakit? Itong programa na ito ay parte ng AI Education PH. Nakakarating ang program natin sa milyong-milyong mga kababayan natin through Radyo Pilipinas, syempre. Layunin nitong gawing AI literate ang lahat ng Pilipino by 2030. Nagbibigay kami ng free training, AI modules, teacher workshop at syempre book camps mula Luzon hanggang Mindanao. Kasama dito ang mga proyekto tulad ng AI for Teachers, AI for Students at AI Literary Roadshow. At syempre, sa tulong ng Creative Voices at paiba, Philippine AI Business Association, unti-unti nating nagiging accessible ang AI sa bawat Pilipino kahit sa pinakamalayong lugar. Okay? Ito ang tunay na bayanihan ng bagong henerasyon. AI para sa masa. AI para sa bayan. AI para
sa kinabukasan. So yan po mga kaibigan ha. Marami po tayo ngayong segment, no? Nandiyan ang balitang AI, andyan din ang AI 101 at syempre AI and personal. At syempre nandito rin ang AI on the road ni Mac Florendo. So mga kaibigan, nagsisimula pa lang tayo, huwag kayong aalis at panoorin nyo ang mga segment natin. Dito lang sa nag-iisa at walang katulad, ang una at walang makakatapat, ang AI Talks with the Voice Master Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Sa global na karera para sa Artificial Intelligence, kitang-kita na ang hati sa Wall Street. Sa isang banda, nariyan si Microsoft. Mula nang lumabas ang ChatGPT, tumaas ng mahigit $2 trillion ang market value nito. Ngayon, ang kabuuang halaga ng kumpanya, 4 trillion na. Sa kabilang banda naman, andyan ang mga cloud native specialists tulad ng Dropbox, Workday, at Salesforce. Pero habang lumilipad ang value ni Microsoft, halos hindi gumagalaw ang sa kanila. Bakit nga ba? May isang malaking tanong na bumabagabag sa mga investors. Ang AI ba ay totoong growth driver o isa lang mahal at magarang pangako? Malaki ang potensyal ng AI, pero hanggang ngayon, hindi pa ramdam ang konkretong kita. Karamihan ng kumpanya, puro demo pa lang ang kaya. Wala pang produktong talagang nagdadala ng malalaking kita. Pero si Microsoft, siya lang ang nakapagpakita ng diskarte na talagang kinagat ng Wall Street. Ang sikreto nila, hindi lang teknolohiya, kundi ang mismong arkitektura ng negosyo. Isang ecosystem na napakahirap talikuran ng mga customer. Sa loob ng maraming dekada, maingat na tinahi ni Microsoft ang tinatawag na enterprise lock-in. Habang ang ibang kakompetensya ay nagbebenta ng standalone tools, si Microsoft ay nag-alok ng buong ecosystem. May 3 layer ang bentahe nila: human habit, system architecture, at cloud dependency. Unang-una, ang human habit. Halos lahat ng tao, mula estudyante hanggang profesional, ay nasanay na sa Microsoft Office. Para sa mga kumpanya, ang Word, PowerPoint, at lalo na ang Excel ay hindi na basta-basta tools. Naging bahagi na ito ng kanilang operasyon. Sa finance departments, umiikot ang mundo sa Excel. Maraming business logic ang nakabaon sa VBA macros, mga code na ginawa ng empleyado sa loob ng maraming taon. Kapag sinubukan mong lumipat sa ibang system, kailangan mo munang i-reverse engineer lahat. Hindi ito simpleng migration, napakamahal at napaka-risky, kaya ayaw pasukin ng karamihan ng negosyo. Ikalawa, ang architectural dependency. Dito pumapasok ang Microsoft Entra ID, ang central identity gatekeeper ng halos lahat ng kumpanya. Kapag gumagamit ka ng Microsoft 365, automatic na ginagamit mo na rin ang Entra bilang core identity system. Dito dumadaan ang multi-factor authentication, device management, at security. Kapag naka-Entra ka na, mahirap nang kumawala. Kaya mas madali para kay Microsoft na magpasok ng bagong produkto sa mga existing clients. Ikatlo, ang cloud dependency. Ang Microsoft Azure ay hindi lang basta cloud platform. Isa itong digital na bitag. Para maging efficient, kailangan mong gamitin ang proprietary tools nila gaya ng Azure Synapse SQL. Pero kapag ginawa mo ito, mahirap nang lumipat sa Amazon Web Services o Google Cloud dahil kailangan mo nang i-rewrite ang buong system. Ito ang nagiging technical na kadena na nagbibigkis sa mga kumpanya sa Azure ecosystem. Ang kombinasyon ng human habit, system dependency, at cloud architecture ang bumubuo ng pinakamalalim na moat sa industriya. Hindi ka lang bumibili ng software, parang pumapasok ka sa mundong pagmamay-ari ni Microsoft. Pagdating sa Copilot model, kakaiba ang galaw ni Microsoft.
Habang ang ibang kumpanya ay nahihirapan magdagdag ng AI features nang hindi nasisira ang margin, si Microsoft ay may natatanging plano. Hindi nila kailangang maghanap ng bagong customers. May higit 400 milyong paid seats na sila sa Microsoft 365. Doon nila inilagay ang Copilot, isang AI assistant na naka-embed mismo sa mga tools na araw-araw ginagamit ng milyon-milyong empleyado. May dagdag presyo ang access dito, $30 kada user bawat buwan. Kapag lahat ng seats ay nag-upgrade, abot ito ng mahigit 144 billion kada taon. At dahil integrated ito sa existing workflows, hindi na ito kailangang ibenta bilang bagong produkto, kundi bilang necessary upgrade. Napatunayan na ni Microsoft ang modelong ito sa GitHub Copilot. Noong binili nila ang GitHub sa halagang $7.5 billion, hindi pa ito kumikita ng malaki. Pero ngayon, mas malaki na ang kita ng GitHub Copilot kaysa sa buong GitHub noon. Ibig sabihin, handang magbayad ang mga professional ng recurring premium para sa embedded AI tools. Mabilis ang resulta. Ayon kay CEO Satya Nadella, mas mabilis pa ang pag-adapt ng Copilot kaysa sa Office E3 o E5 suites. Halos 70% ng Fortune 500 companies ay gumagamit na nito. Dahil dito, lumampas na sa $13 billion ang annual revenue run rate ng AI business ni Microsoft. Kung titingnan mo ang customer journey, parang chess game ang bawat galaw ni Microsoft. Una, papasukin nila ang Microsoft 365, isang simpleng subscription. Pagkatapos, magiging sentro ng identity management ang Entra ID. Dahil dito, natural nang gumamit ng Azure para sa mga bagong system needs. Sa kalaunan, papasok ang AI upsell, si Copilot. Hindi lang optional assistant ang Copilot. Ito ang logical next step para sa kumpanyang naka-Entra, naka-Azure, at naka-data sa OneDrive at SharePoint. Sa halagang $30 bawat user, nagiging high-margin layer ito sa ibabaw ng captive market. Habang ang ibang kumpanya ay kailangang magbenta ng bagong AI features, si Microsoft ay nagdadrop lang ng update sa ecosystem na gamit mo na. Ito ang tinatawag nilang proprietary monetization funnel, ang tunay na susi sa kanilang AI dominance. Pero hindi ibig sabihin ay wala silang problema. Tatlong malalaking risk ang hinaharap ni Microsoft. Una, ang AI capital expenditure. Plano nilang gumastos ng higit $88 billion sa isang taon para sa AI infrastructure. Katumbas ito ng 35% ng total revenue noong 2024. Kahit lumalaki ang kita, halos hindi gumagalaw ang operating margin. Ibig sabihin, kasabay ng kita, tumataas din ang gastos. Ikalawa, ang dependency sa OpenAI. Ang Copilot at iba pang AI products ng Microsoft ay heavily reliant pa rin sa OpenAI models. Pero ngayon, ayon sa mga ulat, nagiging kompetisyon na rin ang dalawang kumpanya. May tension tungkol sa IP rights at control sa partnership. Malaking risk ito dahil bilyon ang ginagastos ni Microsoft sa teknolohiyang hindi nila ganap na hawak. Ikatlo, ang regulasyon. Ang bundling strategy ni Microsoft, kung saan lahat ng produkto ay integrated, ay tinitingnan ng mga regulators bilang anti-competitive. Sa Europe, napilitan na silang ihiwalay ang Teams mula sa Office 365. Ang kaba ng mga investor, baka ito na ang simula ng sunod-sunod na unbundling na pwedeng magpahina sa ecosystem nila. May risk din sa pricing. Tumaas ng 40% ang Power BI Pro at 25% at 25% ang Teams Phone. Sabi ni Microsoft, ito ay dahil sa AI innovation, pero pwede itong magdulot ng backlash mula sa mga customers na naghahanap ng mas murang alternatibo. Para makaiwas sa backlash, nire-reframe ni Microsoft ang buong narrative. Hindi raw sila nagbebenta ng mas mahal na software, kundi ng business transformation.
sa kanilang 2025 Papasionier din 2025 Work Trend Index. Ipinakilala nila ang konsepto ng frontier firm, mga organisasyong muling inayos ang sarili para gawing core capability ang AI. Ang mensahe, kung ayaw mong mapag-iwanan, kailangan mong sumabay, kahit magastos. Pagdating sa regulasyon, gumamit sila ng calculated concession. Imbes na labanan ang EU regulators, sila na mismo ang nag-unbundle ng teams globally. Isang taktikal na hakbang para protektahan ang mas mahalagang core, ang Copilot ecosystem. Natuto sila sa karanasan noong 1990s antitrust case na mas nakakasira ang mahabang legal battle kaysa sa mismong verdict. At sa usapin ng gastos, ipinapakita nila ang ebidensya ng adoption. 70% ng Fortune 500 gumagamit na ng Copilot. May 100,000 seats na sa Barclays. At mabilis na dumarami ang mga customer na bumibili ng higit 10,000 seats bawat quarter. Ipinapakita nito na may malinaw na ROI ang investment. Lahat ng kilos na ito, ang marketing narrative, ang regulatory compliance, at ang financial proof, umiikot sa isang estratehiya, platform abstraction. Ang ideya, hindi na lang bawat produkto ang mahalaga, kundi ang intelligent service layer sa ibabaw ng lahat, ang Copilot layer. Hindi mo na lang binibili ang Word o Excel, binibili mo na ang Copilot, ang AI na kumokonekta sa lahat. Hindi mo na lang nirentahan ang Azure servers, kundi ang kakayahan ng AI mismo. Dito lumalabas ang tunay na depensa ni Microsoft. Hindi na tungkol sa individual product features ang labanan, kundi sa lakas ng buong ecosystem. Kaya kung bakit si Microsoft, isang 50-year-old na kumpanya, ang naging sagot ng Wall Street sa AI revolution, malinaw ang dahilan. Habang ang ibang kumpanya ay kailangang magbenta ng AI sa merkado, si Microsoft ay ini-install lang ito sa mga customers na hawak na nila. Habang ang iba ay kumakatok pa lang sa pinto ng bagong clients, si Microsoft ay may sariling lungsod ng users na captive sa ecosystem. At doon nila pinapaandar ang trillion-dollar machine nila. Ang $4 trillion na valuation ay hindi lang bunga ng innovation, kundi ng isang sistematikong plano para gawing bahagi ng bawat negosyo ang AI. Kaya kung gusto mong makita kung lalakas pa si Microsoft, bantayan mo ang apat na bagay: cloud gross margins, Copilot adoption rate, regulatory updates, at market share ng Azure laban sa AWS. Sa huli, ito ang tunay na diskarte. Hindi lang sila nagbebenta ng produkto, binabago nila kung paano gumagana ang mundo ng negosyo sa panahon ng AI. At sa labanang ito, si Microsoft pa rin ang may pinakamalaking boses, pinakamalalim na ugat, at pinakamalawak na imperyo. Ano nga ba ang hitsura ng monopolyo sa ika-21 siglo? Kalimutan mo muna ang mga klasikong antitrust cases. Iba na ang laro ngayon. Tingnan mo na lang ang pinakahuling earnings report ng Nvidia. $39 billion ang kinita nila mula lang sa core data center business. Para may idea ka, mas malaki pa ito ng higit 10 beses kumpara sa kinita ng AMD sa parehong segment. Isipin mo, bago pa man tuluyang sumabog ang AI gold rush, halos naangkin na ni Nvidia ang buong infrastruktura. Hindi lang ito tungkol sa laki ng kita nila, kundi pati na rin sa lawak ng merkadong sila mismo ang nagsusupply. Sabi ng McKinsey, aabot sa mahigit $7 trillion ang kailangang investment para sa AI infrastructure bago mag-2030. Samantala, ang OpenAI ay nagpaplano ng data center na tinatawag na Stargate na nagkakahalaga ng $500 billion na. Parang sci-fi sa laki. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bottleneck. Lahat ng perang yan, lahat ng proyektong yan, dadaan muna kay Nvidia. Sa ngayon, hawak nila ang 92% ng market share ng AI chips sa buong mundo. Hindi na lang ito basta market share, monopolyo na talaga.
Kaya't lahat ng pinakamalalaking kumpanya sa planeta willing magbayad ng kahit magkano basta makapasok sa Nvidia ecosystem. Pero gaya ng anumang napakamahal na party, darating ang oras na may gustong magtayo ng sarili nilang mas murang kasiyahan sa tabi. Diyan magsisimula ang hamon kay Nvidia. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang Balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang Balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito na ang mga headline ng AI Balita ngayong linggo. OpenAI naglabas ng ChatGPT Apps SDK, isang malaking upgrade na magbabago ng paraan natin ng paggamit ng AI. Google DeepMind, ipinakilala ang CodeMender, ang AI na literal na kayang ayusin ang internet. Google, Gemini 3 gumulantang sa tech world. May kakayahang mag-code, mag-drawing, at makipagsabayan sa OpenAI GPT-5. Yan ang mga headline. Simulan na natin ang mas malalim na balita. OpenAI just dropped ChatGPT Apps SDK, massive upgrade. Maga ka-AI, isa na namang game changer mula sa OpenAI. Ngayong linggo, opisyal nilang inilunsad ang ChatGPT Apps SDK, unang hakbang para gawing super app ang ChatGPT. Ibig sabihin, hindi na lang ito chatbot. Isang buong AI platform na pwede mong gamitin ang mga paborito mong app tulad ng Spotify, Canva, Coursera, Booking, Expedia, Figma, at Zillow. Direkta sa loob ng ChatGPT. Gamit ang Model Context Protocol, pwedeng gumawa ang mga developer ng interactive apps gamit lang ang natural na wika. Halimbawa, sabihin mo lang, mag-book ng hotel sa Cebu, at automatic itong kokonekta sa Booking. Walang browser, walang tab switching, lahat sa iisang chat. At hindi lang iyan, may bago ring agent kit. Ito ang nagbibigay kakayahan sa mga developer na gumawa ng autonomous AI agents.
Mga maliliit na sistemang kayang magplano, magdesisyon at kumilos ng mag-isa. Parang may sariling utak ang bawat AI. Sa Agent Kit, pwede kang gumawa ng workflow, mag-connect ng mga tools tulad ng Google Drive o Dropbox at maglagay ng safety guardrails. Lahat visual, walang komplikadong coding. Para sa mga developer, nandyan din ang Codex SDK na nagpapahintulot sa AI na magsulat, mag-review at mag-ayos ng code ng automatiko. Imagine, habang nagtatrabaho ka, si Codex na ang bahala sa bugs mo at nagre-review ng mga code pull request. Hindi lang ito tungkol sa coding, kundi sa buong ecosystem. Ang ChatGPT apps ang user layer, kung saan nangyayari ang interaction. Ang Agent Kit ang reasoning layer, na gumagawa ng logic at automation. At ang Codex ang engineering layer, pundasyong nagpapatakbo ng lahat. Para suportahan ito, pumasok na rin ang OpenAI sa multi-billion-dollar deal kasama ang AMD at Nvidia. Nag-secure day doon sila ng halos 10 gigawatts of compute power, katumbas ng enerhiya ng 3 Hoover Dams. Ibig sabihin, hindi na mauubusan na ng GPU ang OpenAI. At kung akala mo tapos na, eto pa. Nakikipagtulungan si Sam Altman kay Jony Ive ng Apple para gumawa ng AI device. Maliit, walang screen, pero kayang makinig, magsalita, at umintindi ng konteksto ng tao. Parang assistant na present pero hindi invasive. Ang ideya, gawing bahagi ng buhay mo ang AI, hindi lang gadget. Bagaman may mga privacy challenges pa, target ni Altman ang 100 million units ng device na ito sa susunod na taon. Kung titingnan mo ang kabuuan, Apps SDK, Agent Kit, Codex, AMD at Nvidia partnerships, pati AI hardware, lahat ito patungo sa iisang direksyon, gawing infrastructure ang ChatGPT. Hindi na lang chatbot, kundi bagong operating system ng internet. Ito na ang bagong era ng OpenAI. Mula chatbot tungo sa platform at mula platform tungo sa power. Google just dropped AI that fixes the internet. Magkakaay kung akala nyo tapos na ang labanan, may bagong bomba ang Google. Ang Google DeepMind naglabas ng AI na literal na nag-aayos ng internet. Ang pangalan, CodeMender. Ang CodeMender ay AI code developer para sa open source security. Kaya nitong makita, unawain at ayusin ang mga bug o security flaw sa open source projects mag-isa. Sa loob lang ng 6 na buwan, nakapagpadala na ito ng 72 verified security fixes sa iba't ibang malalaking code bases. Hindi lang basta patch-patch, kayang intindihin ni CodeMender ang lohika ng code, tukuyin kung saan nagkamali, gumawa ng tamang patch at i-validate ito para siguradong gumagana. Lahat ng yan, bago pa man ma-review ng tao. Powered ito ng Gemini DeepThink models, isang espesyal na bersyon ng Gemini na nakatune sa reasoning ng code. Kayang mag-debug, mag-rewrite at panatilihin ang consistent na estilo sa milyon-milyong linya ng code. Isipin mo, isang AI na hindi lang tumutulong sa programmer, kundi gumagawa ng trabaho nila sa bilis at precision ng makina. Ngayon, ginagamit na rin ito sa mga kaso ng heap overflow at memory leak vulnerabilities. Sa isang test, nakahanap ito ng bug na ginamit noon sa iOS exploit at tuluyang naayos iyon gamit ang compiler annotations. Ibig sabihin, mas ligtas na ngayon ang internet dahil may AI na nagbabantay mismo sa code. Hindi lang yan, meron ding Gemini 2.5 computer use model, AI na kayang gumamit ng computer at browser na parang tao. Kayang mag-click, mag-type, mag-fill up ng forms, at mag-navigate sa web. Literal na autonomous browser user. Sa demo, inutusan ito na maghahanap ng pet care services sa California, i-input ang data sa CRM, at mag-schedule ng appointment. Nagawa niya lahat yon nang walang tulong ng tao. Available na ang modelong ito sa Google iStudio at Vertex AI, at nagsisilbing tulay sa pagitan ng AI reasoning at real-world action. Siyempre, may mga safety guardrails pa rin. Bago mag-execute ng command, dumadaan muna sa step-by-step safety check para siguradong hindi gagamitin sa mali, tulad ng pag-bypass ng CAPTCHA.
o pagbabago ng system settings. Ang ibig sabihin nito, unti-unti nang natututo ang AI na hindi lang mag-isip, kundi kumilos na rin. At sa bilis ng pag-unlad, mukhang paparating na talaga ang panahon ng autonomous AI workers. Google Gemini 3 shocks the internet. Absolutely mind blown. Maga ka-AI, isa na namang pasabog mula sa Google. Tahimik pero malalim. Nagsimula na ang internal testing ng Gemini 3 at ayon sa mga insider, mind-blowing ang resulta. Ang Gemini 3 Pro at Gemini 3 Flash ang dalawang bersyon ng bagong model. Ang Pro para sa deep reasoning, habang ang Flash para sa bilis. May bagong feature na Deep Think na nagbibigay sa model ng chain of thought reasoning at agent mode kung saan kaya nitong gumamit ng browser para mag-research o mag-input ng data, gaya ng ginagawa ng tao. May mga developer nang nakakita nito sa AI Studio. May bagong section din na tinatawag na My Stuff. Isang gallery ng lahat ng nilikha mong image, code o AI output. Mukhang gusto ng Google na gawing isang ecosystem ang buong AI Studio. At habang ginugulat ng Google ang mundo, may bagong open source model din na tinatawag na OV na kayang gumawa ng 5 segundong video na may lip-synced audio. Gamit lang ang text prompt. Oo, parang mini version ng Sora, pero open source. Pero ang pinaka-pinag-uusapan ngayon, ang pag-aaral ng OpenAI tungkol sa AI at trabaho. Lumabas na halos 48% ng mga trabaho ay kayang palitan o lagpasan na ng AI sa performance tests. Mga clerk, sales manager at software developers talo ng AI sa bilis at consistency. Pero may good news din. Ang mga creative at leadership roles tulad ng director, journalist at storyteller nananatiling mas malakas ang human touch. Ang puso, damdamin at karanasan, yan pa rin ang edge natin laban sa makina. Ayon kay Sam Altman, darating ang panahon na maging CEO ng isang kumpanya ay pwede nang gawin ng AI. At hindi raw niya ikakagalit yon, kundi ikatutuwa pa. Nakakabaliw pakinggan, pero totoo. Habang patuloy na umaangat ang AI, lalong lumilinaw ang tanong. Hanggang saan ang kaya ng makina at hanggang saan ang tao? Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Hello, thank you so much. May mga tanong tayo dito tungkol sa AI na sasagutin natin. So, sasagutan ko lang yung mga tanong na nakalagay dito sa screen and we'll see. Sana may matutunan kayo sa mga questions na sasagutin natin today. So, let's start with the first one. Can you introduce yourself and share a little bit about what you do? My name is Midge. Kilala ako ng tao sa tawag na Coach Midge. No, kasi nagko-coach daw kasi ako and in-embrace ko na yung tawag nila. Hindi naman kasi ako nagpapatawag na sir or yung your honor. So, parang I believe coach was the best. And nagtuturo ako ng Facebook ads, Go High Level, anything related sa digital marketing. Of course, nagtitake din ako ng mga clients. And yeah, life's great. Ayan, life's great. Mahilig ako mag-gym, mahilig ako mag-boxing. Yun yung aking mga hobbies. So, question number 2, when did I start first using AI and what was your first experience like? Una ako nag-start gumamit ng AI, parang hindi ko na maalala a few years ago na eh. And yung unang ginamit ko na AI is si ChatGPT. Kasi, dati, gumagamit ako ng SimSimi, kung alam niyo yung SimSimi. Ginagamit ako ng SimSimi, tapos, nagde-develop din ako ng parang SimSimi type of software. So, gumagawa ako ng mga if condition na if may ganito, if may ganyan. Yun yung ginagawa ko dati. So, nung first na na-experience ko si ChatGPT, sobrang ganda pala ng ChatGPT. Grabe, parang tao na mag-isip. Yun yung kauna-unahang experience ko sa AI. And from then on, wala na, nag-explore na ako ng mga tools. Kumbaga, nabaliw na ako sa AI. No? So, paano nila nagawa to? Diba? Hala, paano nyo nagawa yan? Diba? Ganon yung, yung reaction ko nun. Okay.
Number 3, how has AI helped you in your work or daily life? I can say na hindi ako mabubuhay nang walang AI. So, super dependent na ako sa AI. Even mga sobrang simpleng mga bagay. No, not even mga business related. So, in my daily life, for example, ginagamit ko si AI pang track ng mga macros ko nung nagbo-boxing pa ako, nung nagte-training pa ako for a fight. Tinatrack ko yung macros ko para bumaba ako ng timbang. So, AI yung ginagamit ko doon. Pinipicturean ko, tapos ina-upload ko kay ChatGPT. So, nakakatulong siya sa akin. And of course, nakakapag-practice ako ng communications by talking to AI directly. So, super helpful niya. Next question, what would you like to share about the public about AI? Ito, lagi ko sinasabi sa mga students ko, huwag kayong matakot sa AI. Marami kasing nagsasabi na, AI will replace humans or pag papalitan ka na ng AI. That's not true. Diba? AI will not replace humans. Ang nangyayari, humans using AI are replacing humans who are not using AI. That's the truth. Yun po ang katotohanan and yun po ang mangyayari. Just like a few years ago, nung nauso yung internet, yung mga business na nasa internet, tinatalo nila yung mga business na wala sa internet. Kaya pansin nyo ngayon, lahat ng mga businesses, meron na silang Facebook page. Somehow uploaded na sila online. Same thing with AI. A few years from now, lahat ng businesses meron ng sarili nilang AI. Meron na silang sariling chatbot or anything. And yung mga businesses na walang ganon, eventually mapapalitan. Next question, number 5. How do you think AI can help the Filipino people, especially in education, business, and everyday living? Simulan natin sa education. Paano kayo matutulungan ng AI when it comes to education? Simple lang. Punta kayo sa ChatGPT, maglagay kayo ng topic, tapos lagay nyo lang doon, can you teach me how to do this? Or can you act like a tutor? Help me on this particular topic? Ano nyo? That's for education. Now, for business, same din. Act like a business consultant. Help me solve this, blah, blah, blah. And sa daily living, siguro hindi masyadong ginagamit tong ChatGPT or mga AI with everyday living. But, yung sa pagtatrack ng workouts mo, kung kailangan mo ng motivation, kung isa kang tao na kailangan ng daily motivation, diba? Pwede ka rin manghingi kay ChatGPT. So, all in all, you need to integrate AI in your daily lives kasi so many people na are integrating it and they are becoming more productive because of AI. So it's still a human versus human touch. Competition pa rin siya between human beings. But the person who knows how to use AI will significantly outperform those who are not using AI. So also I think that's my final message or advice kasi last question na to, di ba? That's my final message or advice for our viewers who want to embrace AI. Na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. At the same time, i-maximize nyo. And it's better to be an expert in one tool. Sobrang dami na kasing naglilitawan ng mga tools eh. Huwag kayong madidistract. Huwag kayong alam nyo yun, yung analysis paralysis, sobrang daming tool, hindi ko na alam kung ano gagamitin ko. Focus on one tool, masterin nyo yung isang tool na yon bago kayo mag-jump into other platforms or other models. Ako nga, personally, ang daming nagsasabi sa akin, Coach, try mo yung Claude, try mo yung Gemini, blah, blah, blah. Wala ChatGPT na ako eh. Diba? Yun ang ginagamit ko. Sanay ako sa ChatGPT. Magpapaka-expert ako sa ChatGPT. Sure, pag sobrang expert ko na, tsaka ako tatalo ng ibang mga tools. So, that's one advice. Siguro, and the second advice, understand na each tool is catered for a specific task. Isa-isa lang yan. So, kapag text, diba, language model, ChatGPT. Kapag naman voice-over, diba, 11 Labs. Kapag gagawa ka ng music, 'di ba? Suno or Murica, kung ano mga tool. So, understand na ang isang tool ay meant for one specific task and it's up to you as a human to choose kung anong AI yung gagamitin mo. Alright? So, yun na lamang. I hope nagustuhan nyo and magpo-proceed na tayo. Alright? Thank you so much for inviting me sa ating question and answer. And thank you.
Alright mga ka-AI, isang bagay ang malinaw. Ang edukasyon ay hindi pwedeng iwan sa nakaraan. Dahil ang mundo hindi na naghihintay. Habang tayo ay nagdadalawang isip kung kailan sisimulan ng AI integration, ang ibang bansa ay nagtuturo na ng robotics, coding at ethics sa kindergarten. Kaya ngayon pa lang, panahon na para ang Pilipinas ay yakapin ang edukasyon ng hinaharap. Ang edukasyong may AI sa puso at kaluluwa. Ito lang masasabi ko sa ating mga departamento, lalong-lalo na ang DepEd. DepEd, kayo ang unang tagapag-ingat ng pag-asa ng kabataan. Simulan na natin ang AI curriculum sa K-12. Isama ito sa mga aralin as soon as possible. Wala nang paghahanda, ipasok na agad. Pero syempre ang problema dyan, sino ang gagawa? Hindi lang bilang subject kundi bilang bahagi ng pag-iisip ng bawat batang Pilipino. Turuan natin sila, hindi lang gumamit ng AI kundi umunawa at magturo sa AI kung ano ang tama. Magpatuloy sa pakikipagtulungan sa mga partner tulad ng Microsoft, Google, ano pa, marami yan Canva, AI Education PH at syempre kami, Creative Voices, para gawing konkretong proyekto ang AI literacy sa bawat paaralan sa bansa. Sa CHED naman, CHED, panahon na upang gawin bahagi ng general education subjects ang AI ethics, digital citizenship at prompt literacy. Hindi lang ito para sa mga AI or IT students, kundi para sa lahat ng kurso dahil sa hinaharap lahat ng mga profession ay magkakaroon ng AI companion, gawing inspirasyon ng AI para sa research, innovation, at community development. Bigyan ng suporta ang mga AI innovators sa universities. Dahil ang mga ideyang magbabago sa mundo ay maaaring nagsisimula lang sa isang maliit na silid-aralan. Tulad namin sa UP Diliman. Diba? Pero ito, para sa TESDA. Hi, Ma'am Maneli. Sir Kiko. TESDA, kayo ang puso ng practical skills ng Pilipino, Gamitin natin ang AI upang palakasin ang ating mga manggagawa. Magturo ng AI integrated technical skills mula sa creative media, animation, entrepreneurship hanggang sa data analysis. Ang problema, traditional animation pa rin ang tinuturo nyo Dahil sa panahon ng AI, ang skilled worker ay hindi lang marunong sa kamay, kundi marunong ding magpatakbo ng makina ng hinaharap. AI plus Filipino skills is equals to global excellence. At para sa lahat ng mga sektor ng lipunan, ito, pakinggan nyo ako. Gobyerno, pribadong kumpanya, paaralan, simbahan, media, lahat tayo ay may tungkulin. Huwag nating hayaang maiiwan ang Pilipino sa digital revolution, lalong-lalo na sa AI revolution. Ang AI ay hindi banta. Ito ay chance, opportunity, pagkakataon. Ang AI ay hindi kalaban. Ito ay kasangga ng isang bansang marunong matuto, magbago at magmahal sa sariling kakayahan. Magtulungan tayo mga ka-AI sa ilalim ng AI Education PH. Ayan itong programang ito, under to ng AI Education PH. At buuin natin ang isang bansa kung saan ang bawat Pilipino ay marunong marangal at makabago. Ay, nako. Alright. Alam nyo, sobrang pasalamat ako at meron tayong ganitong programa dahil kung hindi, wala kayong malalaman. Maraming gatekeeper, maraming mga AI fake gurus ngayon. Mag-ingat kayo dyan. Kaya mga ka-AI, tandaan ninyo, ang tunay na katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami na alam mo, kundi sa kung paano mo ginagamit ang alam mo para magbigay ng kabutihan sa iba. Okay? Ang edukasyon ay hindi lamang diploma, kundi direksyon. At sa bawat panahon ng AI, ang direksyong ito ay dapat patungo sa makataong teknolohiya. Kaya DepEd, CHED at TESDA, magkaisa tayo. Gobyerno, pribadong sektor at kabataan, magtulungan tayo. Dahil sa laban ng kinabukasan, hindi sapat ang matalino. Dapat may dignidad, mabuting tao, at marunong magmahal. Ayan. Alright!
Ako po si Pucholo De Leon Gonzalez, the Voice Master, ang inyong boses ng inspirasyon, inobasyon at imahinasyon ng bagong henerasyon. Wow, bago yan ah. Okay, follow and subscribe. Pakinggan muli ang episode na ito sa Spotify. Hanapin lang ang AI Talks with the Voice Master. Panoorin ang ating mga highlights at interviews sa YouTube channel, The Voice Master, at makisali sa ating mga diskusyon at AI education movement sa Facebook page, The Voice Master, at sa ating mga official communities, AI Education PH, AI Negosyo, at syempre ang pinakamamahal ko, ang CVAP, ang Certified Voice Artist Program. Okay? Like and subscribe, don't forget. At para sa mga updates, bisitahin ang aking website, ang www.pochologonzalez.com, at syempre ang www.aieducation.ph. Alright! Okay, great day. Hanggang sa muli mga ka-AI. Patuloy tayong maging matalino, patuloy tayong matuto, magbago at magbigay ng inspirasyon. Dahil sa mundo ng AI, ang pinakamakapangyarihang boses ay hindi artificial, kung hindi ang totoong boses ng Pilipinong nagmamahal, naglilingkod at naniniwalang may maganda tayong kinabukasan. Mahalin po natin ang ating bansa, huwag ang mga politiko. Mahalin po natin ang pagiging Pilipino. Great day, mabuhay, at ito ang AI Talks with the Voice Master, kung saan ang boses ng bawat Pilipino ay ginagabayan ng kataniluhan ng artificial intelligence. God bless everyone! Bye! Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog, mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatama-tama. Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami